Gaya po noong nanalasang bagyong Yolanda, kabi-kabilang pinsala rin ang tumambad sa mga isla ng Samar at Leyte. Sa pagdaan ng bagyong Ruby sa isang barangay, maraming residente ang dumaraing ng tulong. Mula sa Tacloban City, saksi si Sandra Aguinaldo. Boliki kami o tulungan nyo kami sa salitang waray. Kahit saan ka tumingin sa Barangay Mantang sa Taft Eastern Samar, nakapaskil ang mga panawagan ng tulong. Mula sa mga residenteng nakalagpas man sa unos ng Yolanda, nawala naman ang tirahan dahil sa bagyong Ruby. Wala ko natulungan, matutulungan sa gabi. Wala kang bahay. Tulungan mo kami. 2 beses tinamaan na ng bagyo. Yung doon sa kusina ko tinamaan ng Yolanda yun, may piso, walang tulong na nakarating sa akin. Pati eskwelahan, natuklap ang bubong. Marami ring natumbang poste, gaya sa maraming lugar sa Samar provinces, na dahilan ngayon ng brownout sa buong isla ng Samar. Maging evacuation center, pinadapa ng bagyo. Nandoon kami sa loob ng evacuation po, kaso bumigay yon lahat. Natabunan kami sa loob, kaya siya natamaan po. Pako. Akala nga namin hindi na kami maabutan ng umaga dahil po pagulong-gulong kami, yung bahay po doon malapit bundok. 90% na nasira itong barangay, so dilecturean ko na lang ito na totally damaged. Pero kahit binagyo, di nawawala sa mga residente ang diwa ng Pasko. Kahit mahirap, mahal pa rin kami ng Diyos. Wala po kaming mga casualty dito. May Pasko pa rin. At unti-unti rin namang sumisibol ang mga bakas ng pagbangon. Sa Borongan nga, kabi-kabila man ang mga napinsala, nagbubukas na ang mga negosyo. Pinipilahan na rin ang mga gasolinahan. At sa bagong renovate na cathedral na nasiraan agad ng bubong, nagdaos ng misa ngayong pista ng Immaculate Conception. Patuloy rin ang pamamahagi ng tulong sa lalawigan. Sa tala ng Philippine Red Cross, 16 ang patay sa Borongan. Wala pa yan sa tala ng NDRRMC. May namatay rin sa Santa Rita, Samar, isang matandang lalaking ninerbiyos sa kasagsagan ng bagyo. Ang kanyang kabaong kinailangan pang isakay sa balsa, gaya rin ang ginawa sa motorsiklong ito, makatawid lang sa hanggang dibdib na baha. Di lang baha ang kinatakutang epekto ng malakas na hangin at ulang dala ng bagyong Ruby, kundi pati ang nilikha nitong storm surge. Nagngangalit ang mga along sumira sa mga inalisan ng bahay sa tabing dagat ng Borugo, Leyte. Gayon din sa halos 200 bahay sa tabing dagat ng Babatngon. Sa Tacloban, tumambat ang pinsala ng bagyong Ruby sa kinukumpuni pa ring airport na una nang nasira ng bagyong Yolanda. Inihahanda pa naman ito sa pagdating ni Pope Francis. Business as usual naman sa downtown Tacloban. Ba't nag-decide kayo na magbukas na ngayon? Kasi maraming kailangan ng pagkain. Kapag pa nga namin gusto mag-open kaso wala pa kami, naglinis pa kami dito. Umuwi na rin ang mga lumikas na residente. Pero marami ang bumalik sa mga barong-barong sa danger zone na ayaw na sanang patirhan ng gobyerno. Problemado rin ang mga nakatira sa bank houses. Nawala na nga sila ng bubong dahil sa bagyong Ruby, hindi pa rin sila nahatira ng relief goods. Higit pa sa pag-asang kinakapitan, mas nananaig sa pagbangon ng mga binagyo ang paghingi ng agarang tulong. Mula rito sa Tacloban City, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.